Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado sa magkahiwalay na operasyon ang 4 na Chinese na sangkot umano sa pagdukot. Sa Pasay, mahigit 30 Indonesian ang illegal umanong denetain at kinunan pa ng passport. Sa Parañaque naman, hindi lang dinukot, kundi tinorture pa umano ng 2 suspect ang kanilang kapwa Chinese. Nakatutok si Jomer Apresto, exclusive. Isang confidential informant ang nagpadala ng videong ito sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Kinidnap at tinorture umano ng 2 Chinese national ang lalaki sa video na isa ring Chinese. Natunto ng mga otoridad ang biktima na dinala sa isang mamahaling condo unit sa Parañaque City. Nakuha namin yung information na nandito siya sa 1902. Then, nung kinatok na namin, positibo, nandito yung biktima at sinabi niya na nagtatago yung 2 suspect doon sa mga kwarto. Tadtad ng pasa at bali sa katawan ang nirescue'ng Chinese. Nahuli naman ang isang suspect na siyang pinaniniwala ang may hawak ng baril sa video. Puwersahan ng binuksan ng mga tauhan ng PAOK ang kwartong ito kung saan nagtatago ang isa pang suspect. Dito sa kwartong ito sinasabing tinorture ng mga suspect ang Chinese national na biktima. Kabilang sa mga na-recover ng PAOK dito ang ilang kagamitan tulad nitong mga panaksak at pamalo na ito. His friend is the one who introduced him to meet them. They're asking the money, almost 2 million peso. She is come out from BGMP, Parañaque. After that, his friend is introduced him because he wanted looking for the room. He just come out from BGMP. Suddenly, when he going up to that room, suddenly he been kidnapped na. May posibilidad daw na sangkot sa illegal na pogo ang mga suspect at miyembro din ng isang malaking grupo. Talamak na kasi yung kidnapan dito sa area ng Southern Metro Manila ng mga Chinese nationals. Kung naman ang kadahilanan, minsan pinapatubos, minsan may mga pagkakautang. Isa sa ilalim sa immigration biometrics sa mga suspect at ite-turn over sila sa pulisya para sa investigasyon. Wala silang pahayag. Sa madilim na bahaging ito ng isang gusali sa Pasay City, naabutan ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang ilang Indonesian. Rescue operation ito para sa mga Indonesian national na empleyado ng pogo at umano'y illegal na identity ng kanilang amo na Chinese national. Sa pilitan daw kinuha ang kanilang mga passport para hindi sila makabalik sa kanilang bansa. Data encoder po. It's like online dating or online gaming po for Indonesian client. As I know, in Cambodia is not safe po. Kasi alam ko talaga yung area ng Cambodia, hindi yan safe. Nakipagbigay ugnayan kami agad doon sa Indonesian Embassy. So, dumating po yung Interpol at na-rescue natin. Sa kabuuan, umabot sa 34 na Indonesian ang nasagip sa operasyon habang 2 Chinese ang naaresto. Isa sa kanila ay pinaniniwalaan na dating miyembro ng People's Liberation Army at tumatayong boss ng mga nasagip na dayuhan. Kasi may uniforme siyang pinakita na naka People's Liberation Army. Dati siyang may kaso ng kidnapping. Pinakita niya na dismiss na raw yung kaso niyang yon. Pero aalamin pa natin. Sa ngayon ay magre-request sila ng voluntary repatriation sa Indonesian Embassy para mabigyan ng one-way travel pass ang mga biktima. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Karumaldumal ang sinapit ng minor de edad na ilang araw nang hinahanap ng kanyang mga magulang. Ang kanyang labi natagpuan sa loob ng isang maletang nasa ilog sa Bulacan. Nakatutok si Bea Pinlac. Palutang-lutang lang ang maletang ito sa ilog sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang mga residente, inireklamo na ang nakakasulasok na amoy mula roon. Nang puntahan ng pulisya kagabi ang Sapang Alat River, tumambad sa kanila ang bangkay ng isang babaeng menor de edad na halos 1 linggo nang nawawala. Nakita po namin yung isang slightly open na maleta and visible po doon, makikita po na agad natin na mayroon pong bangkay sa loob. Naka-fetal position po siya and intact naman po yung damit niya,
Yun nga lang po, medyo bloated na at sa pagkakababad sa tubig. May mga sugat din daw sa katawan ang biktima. Tinitingnan din ng pulisya kung inanod lang ang maleta mula Caloocan patungo sa bahagi ng ilog na sakop ng Bulacan. Sa sunod naman ng ulan, dahil ilog ngayon, hindi natin masasabi kung inanod ba, pero may possibility na doon din talaga. Ayon sa pamilya ng biktima, nagpaalam ang menor de edad na pupunta sa bahay ng kaibigan niya gabi noong February 7. Tawag po tawag yung last niya pong kausap na kaibigan niya na pinipilit po siyang sunduin daw po yung kaibigan niya kasi binubugbog daw po ng asawa. Rinig daw ang tila pag-aalangan ng biktima na pumunta sa bahay ng kaibigan habang kausap ito sa telepono. Namumuro na ako dyan sa asawa mo. Saan daw pupunta? Nakuhanan din sa CCTV habang naglalakad ang biktima patungo sa bahay ng kaibigan niya nung gabing yun. Mula noon, hindi na po siya nagparamdam. Mula na rin po yung account niya, di na makontak yung cellphone niya. Matapos ang ilang araw na paghahanap, inireport nila sa pulis na missing ang biktima noong February 10. Pero sunod na raw nilang nakita ang kaanak kagabi, wala nang buhay at nakasilid sa maleta. Sobrang grabe. Nakita ko yung itsura ng katawan ng kapatid ko. May butas din eh. Tapos saan yung mukha niya? Hindi ko na siya makilala. Yung short po na gamit ng kapatid ko, ayun po yung short na nakita ko po dun sa may bangkay na natagpuan po sa may ilog. Patuloy pa ang investigasyon sa pagpatay sa biktima. May mga person of interest na ring tinitignan ang pulisya. Nakikipag-coordinate din po tayo sa Caloocan para sa mga details pa na pwede pang makatulong sa clues sa ating investigation. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Binanata ni dating Presidente Rodrigo Duterte ang kasalukuyang administrasyon kasunod ng mga pasaring kamakailan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kontrobersyal din ang binitawang salita ni Duterte kung paano makapapasok sa Senado ang kanyang mga ikinakampanyang kandidato. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Meron isang presidente na talagang bangag. Walang iniharap o binanggit na patunay, pero bumanat ng ganyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa PDP Laban Proclamation Rally kagabi. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos. Sinabi niya yan sa gitna ng kanyang batikos sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Na ang Pilipino napipika na. Either failed promises or whatever. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short. Partikular niyang inihalimbawa ang bigas. Kung matatandaan, ipinangako sa kampanya ng Pangulo ang 20 pesos na kilo nito na kalaunay nilinaw niyang aspiration o target lang. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan pati sa puso ng Pilipino, hindi niya nakuha yung pinaka. Either is subsidized o whatever, but it goes on up and nahihirapan po ang Pilipino to cope up. May mungkahi rin ang dating Pangulo para anya mabakante kaugnay ng mga senador. Patay natin. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. The only way to do it is to pasabugin na lang natin yung No comment ang mismong tugon ng palasyo sa pahayag na yan. Gayon din sa pahayag ni Duterte sa presyo ng bigas at paggamit umano ng droga ng Pangulo. Ang mga batikos ni Duterte, ginamit niyang argumento kung paano pumili ng kandidatong iboboto. Kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain,
iboto natin yung mga kandidato niya. If it's easier for you to find employment or jobs now than before, then go for Marcos. Halos pareho sa pinangkumbinsi ng Pangulo sa mga botante sa proclamation rally ng administration senatorial slate nitong Martes. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Wala pang direktang pinangalanan pero pamilyar ang mga isyong binanggit. Particular ang tungkol sa West Philippine Sea, Pogo at war on drugs. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga Pogo. Patuloy nating hinihinga ng pahayag ang kampo ni Duterte sa mga pahaging. Pero ilan sa mga yan ang dati nang sinabi ng Pangulo na kailangan gawin tulad ng drug war. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Idinetalye ng DJ at influencer na si Jelly Au ang inabot na pananakit mula sa kanyang fiancé na hinahanap na ngayon ng NBI. Ang mitya umano, matinding selos. Nakatutok si John Consulta. Duguan at puro pasa at sugat sa mukha ang DJ at influencer na si Jelly Au sa mga litratong ipinost online ng kaibigang si Christian Togado. Piniyagan niyang ipagamit yan sa GMA Integrated News. Bakas pa rin yan nang ipakita at italye ni Jelly kanina. Dulot daw yan ng bugbog ng lalaking pakakasalan na dapat niya sa Mayo. Ito po yung sa may noo ko po. Feeling ko po kasi kinukuha niya yung buhok ko. Parang kinukuha niya tapos ginaganon niya ako habang nagdadrive siya. Sa mata ko po, ganon din po. Kamao niya lang din po yung gamit. Yung ipin ko po na basag. Sobrang seloso po kasi parang maliit na bagay po pinagseselosan niya. Kwento ni Jelly, nangyari ang pananakit nitong Miyerkules ng madaling araw habang sila ay nasa expressway. Buti na lang po, pagdating po namin ng Angeles, Pampanga, hindi po umangat yung... boom. Apo, yung boom. Kaya yun na po yung chance ko para makahingi ng tulong. After po nun, nakita ko siya tumatakbo. Tapos may mga bus po kasi sumakay po siya ng bus. Sa muling pagdulog ni Jelly sa National Bureau of Investigation, inanunsyo ng NBI na pinaghahanap na nila ang tumakas na fiancé ni Jelly. Kung seswertehin tayo, within the day, makukuha natin yung boyfriend niya at para mapanagot sa kasalanan na ginawa niya. Ang babae ay hindi sinasaktan. Inexamin din ng NBI ang sasakyan ni Jelly na pinangyarihan ng pananakit para may dokumento ang mga ebidensya dito. So kung sa subject natin, akong naririnig mo ito, maganda na makipag-ugnayan na lang sa amin, sumuko dito para makakabawas pa yun sa kanyang kinakaharap na kaso. Sa tanong naman kung mapapatawad pa ni Jelly ang kanyang fiancé. Kaya ko po siyang patawarin. Pero gusto ko po pagbayaran niya yung ginawa niya sa akin para hindi niya na po magawa sa mga ibang babae pa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Posibleng pabalik na ng China ang monster ship nito. Pero 4 pa nilang barko ang binabantayan ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc. Sa gitna naman ng pagdidiin ng Pilipinas na walang pangakong tatanggalin ang Typhoon missiles ng Amerika, iniulit ng Reuters News Agency na bibili ang bansa ng short-range missiles. Nakatutok si Chino Gaston. Matapos ang ilang buwang pananatili sa dagat sa Baho de Masinloc na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, namataan ng tinaguriang monster ship ang China Coast Guard Vessel 5901 na kumikilos patungong timog na bahagi ng West Philippine Sea. Huli ang namataan 164 nautical miles mula Mindoro. Ayon sa Philippine Coast Guard, kung pagbabatayan ang dating misyon at paglalayag ng monster ship, pabalik na ito ng China. So there's a possibility that after staying for long in Baho de Masinloc area and off the coast of Zambales, it will just do the usual rotation.
passing through the exclusive economic zone of Malaysia, Indonesia, and then go up to Vietnam, and then eventually went back to the Chinese harbor. Paalis man ng monster ship, nananatili ang 4 na iba pang barko ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc. May isa pang Chinese Coast Guard vessel na binubuntutan ng BRP Cabra sa dagat ng Zambales. Ilang beses nang inakusahan ng China ang Pilipinas na nang-uudyok anila ng gulo sa patuloy na pagpunta ng Coast Guard at BFAR vessel sa Baho de Masinloc at iba pang parte ng EEZ ng bansa. Ipinaghihimutok din ng China ang anilay hindi pagtupad ng pangakong tanggalin ang US Typhoon missiles mula Luzon. The Philippines never promised the People's Republic of China that we will draw the Typhoon missile system from the Philippines. We never made any commitment to the PRC in this regard. We feel that it is deceptive on the part of the People's Republic of China to comment on our right to improve our defense capabilities and position while they continue to improve their offensive capabilities. Batay sa eksklusibong ulat ng Reuters News Agency, sinabi ng kanilang Indian sources na nagsabi ang Pilipinas na bibili ito ng short-range missiles mula sa isang major defense export contract sa India. Batay sa ulat ng Reuters, nasa $200 million o 11 billion pesos ang halaga nito. Tumangging magkomento ang Philippine Navy kaugnay nito. Una nang bumili ng BrahMos medium-range missiles ang Pilipinas mula India na kayang abutin ang anumang parte ng EEZ ng bansa. This will include not only platforms but also weapon systems and missile systems. Right now, without going into further details, I would like to say that these are part of the acquisition programs or plans at the Department of National Defense. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Tapatan sa araw ng pagmamahal, ang mga binigyan ng kondom sa Dangwa Flower Market inalok ng isang pro-life group ng tsokolate at rosaryo kung isusuko ang kondom. Bulaklak pa rin siyempre ang pinakadinagsa roon. At nakatutok si Oscar Oida. Kapag ganitong araw ng mga puso, ang mga sweet lover na gaya namin, maaga pa lang ay di na magkamayaw sa paghahanap ng bulaklak para sa aming mga pinakamamahal. Kaya rito sa Dangwa Flower Market, halos magkapalitan na ng muka ang mga romantiko. Tulips po, rose. Since deserve niya rin naman po, best girl. Para sa akin, best is yung feeling mabibigay mo sa kanya, na unique siya. Di na mahalaga kung isang piraso ng bulaklak o 4,000 pisong flower setup ang bibilin. Hindi naman po talaga siya yung sa flower mismo Yun ang sa intention naman po siya Ang 18 anyos sa itago na lang natin sa pangalang Edwin, dumiskarte na lang at bumuo ng sariling bouquet from scratch para sa kanyang ina. Pero di lang flower vendors ang abala. Meron ding mga namigay ng kondom with pag-games at pabalot. But wait, what's this? Tinapatan sila ng mga pro-life group na handa namang mamutmod ng rosaryo at tsokolate kung isosurrender daw sa kanila ang mga natanggap na kondom. Wala, baka magselos nila kaya dalawa na lang. Ayon sa grupo, naniniwala sila na ang kondom ay nanghihikayat lang ng premarital sex na lubos daw nilang tinututulan. Love is about you're able to control yourself. If you're not married, show your love through other ways than sex. Sagot naman ng kabilang kampo. It's all about safety of people, keeping everyone safe, it's actually more of like you're a couple, you want to keep safe sex, so let's keep both of us safe. Let's use condoms. That's it. So we're not pushing for premarital sex. Sa huli, kanya-kanya pa ring desisyon sa kung ano ang pipiliin. Carry lang, mas kailangan ko to ngayon. Wala din na pala akong magagamitan niya, kuya. Kinuha ko pareho para may control, doble control. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok, 24 oras. At Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi. Walang iba kundi ang gumaganap na Olga
sa Kapuso Afternoon Family Series na Forever Young si Patricia Tumulat. Pat! Maraming salamat, Miss Vicky, and good evening mga kapuso. Extra kilig at tawanan ang dala ng cast ng GMA Afternoon Prime Series na Prinsesa ng City Jail sa kanilang pakikifiesta sa Candoni Negros Occidental. May report si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Bida muli sa dinagyaw sa Tablas Festival ang paraan ng pamumuhay ng mga taga-Candoni Negros Occidental. Simple pero puno ng pagtutulungan na siyang ibig sabihin ng salitang dinagyaw na susi sa natanggap nilang biyaya na ipinagpapasalamat ng festival. Ang Tablas naman hango sa dating pangalan ng kanilang bayan. Ang ika-12 na anibersaryo ng kapistahan, binigyang kulay ng cast ng GMA Afternoon Prime Series na Prinsesa ng City Jail na sina Sofia Pablo, Allen Ansay, Razan Flores kasama si Pipita Curtis. Non-stop ang bitbit na energy ni Pipita nang nag-perform on stage. Kilig naman ang dala ni Kapuso actor Razan Flores habang hinaharanahan ng girls. Hindi rin nagpatalo si Allen at nilapitan pa ang fans na malayo sa stage. Gayun din si Sofia. Sabi talaga na cover work kasi yung pagtanggap nila sa amin talagang sobrang sarap sa puso. Sobrang saya kasi ang taas ng energy and iba kasi mag-perform kapag nakikita mo na nagiging masaya yung mga tao. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Aileen Pedraso, nakatutok 24 oras.